Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral sa ika-10 baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng isang aralin sa Araling Panlipunan ika-10, pangatlong markahan. Sana kayo handa ng makinig at matuto. Mayroon tayong isang competency sa araling ito. Ito ay natatalakay ang mga uri ng kasarian o gender at sex at gender rules sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At ang competencing ito ay may 4 na layunin. Una, na ipaliliwanag ang kahulugan ng gender at sex. Pangalawa, na iisa-isa ang katangian ng gender at sex sa pangkalahatang pananaw. Pangatlo, natatalakay ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity. At ang panghuli, na pahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng tao sa lipunan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kasarian. Simulan natin ang ating aralin sa isang activity. Subukan natin ito. Tingnan kung ano ang nandito sa susunod na slide. Handa ka na bang simulan ang araling ito? Kung handa ka na, subukin mong sagutin kung ano ang kahulugan at ipinapahiwatig ng kasunod ng mga simbolo. Okay? So, titingnan natin ang mga simbolong ito. Okay, sa inyo nakikita sa screen. Ano nga kaya ang kahulugan ng simbolong ito? Okay, very good. Ito ay tumutukoy sa babae. Ano naman ang simbolong ito? Okay, very good. Ito ay tumutukoy sa lalaki. Paano naman ang simbolong ito? Okay, siguro madali mong natukoy ang kahulugan ng una at pangalawang simbolo. Ito, ano nga ba ang simbolong ito? Ano sa palagay mo ang kinakatawan ng simbolong ito? Okay, very good. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang kasarian na nasa lipunan. Bawat lipunan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian. Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kanyang mga mag-anak. Maugat ito sa panahong paleolitiko na lalaki ang nangangaso at nangangalap ng pagkain para sa ikabubuhay ng pamilya. Nakakabit naman sa kababaihan ang tungkulin na alagaan ang mga anak at maging abala sa mga gawaing bahay. Sa makatwid, noon ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa labas ng bahay at ang mga babae ay inaasahang mananatili sa loob. Pero sa kasalukuyan, bunsod na marahil ng pag-unlad at paglaganap ng ideya ng feminismo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa gampanin ng babae. Sa halimbawa sa ating bansa, masasabing sa kasalukuyan ay hindi na mahigpit ang lipunan sa pagtatakda ng gampanin ng babae at sa lipunan. Bukod sa lalaki at babae, naging hayag o lantad na rin ang mga tinatawag na LGBT na nagnanais din na matanggap at kilalanin ang kanilang karapatan bilang mamamayan. Sa pagpatuloy ng ating aralin, ating sasagutan ang mga sumusunod na tanong. Ano nga ba ang kahulugan ng sex at gender? Ano-ano nga ba ang mga gampanin ng mga kalalakihan, kababaihan, at lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex at asexual sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng ating bansa at sa ibang lipunan sa mundo? Ito ang ating unang tatalakayin, ang kasarian sa iba't ibang lipunan. Okay, tatalakayin natin sa bahaging ito ang kahulugan ng mga konseptong may kinalaman
sa pag-aaral ng kasarian. Upang maunawaan mo ang mga konseptong ito, lalo na ang kaibahan ng gender at sex, basahin natin ang sumusunod na kahulugan. Ano nga ba ang kahulugan ng sex? Ito ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ito rin ay tumutukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduction ng tao. At ang kahulugan naman ng gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Karaniwang batayan nito ay ang gender identity at roles na mayroon sa lipunan. Ito ay ang pagiging masculine o feminine. Sa ating nabasa, maaaring magkaiba ang kahulugan ng gender at sex. Bagamat kung isasalin ang dalawang salitang ito sa wikang Pilipino, ay katumbas ito pareho ng salitang kasarian. Ang mga aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iibang paghahambingin man ang mga lipunan, subalit sa aspekto ng gender, maaaring malaki ang pagkakaiba ng mga lipunan. Ang sex or sexualidad ay tumutukoy sa kasarian nung ikaw ay pinanganak kung lalaki ka o babae. Yan ang kahulugan o pinakatukmang kahulugan ng salitang sex. Okay? Kung titingnan naman natin ang kahulugan ng sex ayon sa World Health Organization, ito ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ang sex ay tumutukoy sa natural o biological na katangian bilang lalaki o babae. Kung inyong napansin, karaniwang sa mga form ay dalawa lamang ang pagpipilian sa sex, male or female. Dahil ang sex, ito ay yung katangian ng isang tao nang siya'y ipinanganak, biological na katangian. At alam natin na dalawa lang ang ginawa ng Diyos, lalaki lang o babae. At iyon ay tumutukoy sa sex. Paano nga ba nabuo ang sex organ ng isang tao? Okay, so sa pagtatakda ng sex ng tao ay nagsisimula sa proseso ng fertilization. Okay, tingnan natin na nasa larawan. Makikita natin sa isang bahagi ang female at sa ibang bahagi naman ang male. So, ang isang sperm ay may X and Y chromosomes at ang egg cell naman ay may X chromosome. Kapag nagkaroon ng fertilization, ang isang sperm cell na may X at egg cell na may X chromosome, ang magiging bunga nito ay female. Kapag nagkaroon naman ng fertilization sa pagitan ng sperm cell na may Y chromosome at egg cell na may X chromosome, ang magiging bunga nito ay male. Isang halimbawa upang matukoy kung ikaw ay babae o lalaki, ayon sa sexualidad ay ang mga sumusunod. Okay, ito ay ang katangian ng sex according sa paano siya ginawa ng Diyos. Okay? So, titingnan natin ang male reproductive system at ang female reproductive system. So, sa inyo nakikita, magkaiba ang dalawa. Okay? So, ang male ay mayroong tinatawag na prostate gland, seminal vesicle, may penis siya, may testes, urethra. Samantalang sa female naman ay mayroon siyang ovary, mayroon siyang fallopian tube, mayroon siyang cervix, uterus, at vagina. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Kung titingnan natin kung paano siya ginawa ng Diyos. Base sa larawan nating nakita,
sa reproductive system ng lalaki at babae, mayroon talaga silang pagkakaiba. Ang katangian ng babae ay nagkakaroon siya ng buwan ng dalaw or menstruation, samantalang ang malalaki ay hindi. Ang mga lalaki naman ay may testicle, samantala ang mga babae ay hindi nagtataglay nito. Ano pa ang maaring pantukoy kung ikaw ay babae o lalaki ayon sa konsepto ng sexualidad? Tama, ngayon ay alam na natin ang konsepto ng sexualidad. Ano naman sa tingin ninyo ang kasarian o gender? Okay, so kung ating bibigyang kahulugan ang gender o kasarian, ito ay tumutukoy sa aspektong cultural na natututuhan hinggil sa sexualidad. Ang mga ideya natin tungkol sa kasarian ay natutunan natin mula sa ating lipunang ginagalawan. Halimbawa, ang paraan ng pananamit, pagkilos at gawain. Sa madaling salita, kung sexualidad ang tutukuyin, pinapangkat ang mga tao bilang babae at lalaki. Kung sa kasarian naman, ang pag-uusapan, ang ginagamit na termino ay pambabae at panlalaki. Ang gender ay inaasahang galaw ng mga babae at lalaki na itinakda ng lipunan. Ang batayan nito ay ang masculine at feminine. Sakop nito ang mga sumusunod: pag-uugali, pag-iisip, pananamit, gawi, at katangian. So, titingnan natin ang katangian ng gender. Okay? So, ang mga babae ay nangangalaga sa pamilya. Okay? Samantala ang lalaki ay may malakas at makisig na pangangatawan. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity? Ayon sa Galang Yogyakarta, ang sexual orientation o orientasyong sexual ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong affectional, emotional, sexual, at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa pisikal at emotional na atraksyon na nararamdaman ng isang tao sa kapwa-tao na maaring kapareho niya ng sexualidad o hindi. Maaari din itong tumutukoy sa pagpili ng inyong makakatalik kung siya ay babae o pareho. Ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sexualidad niya nang siya ipinanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa kanyang sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan, at iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Sabi nga ni Jake Cyrus on his new self, "This is who I really am, and I am ready to show the world." Ito ay sumasagot sa katanungang, ano ang sinasabi ng iyong damdamin tungkol sa iyong kasarian? Ito ay personal na pagtuturing sa sariling katawan na maaaring mauwi at may malayang pagpili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan na may kinalaman sa pagpapaopera, gamot at iba pang paraan. So sa simpleng pagkahulugan, ang salitang sexual orientation ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatalik, kung siya ay lalaki o babae o pareho. Ang orientasyong sexual ay maaaring maiuri bilang heterosexual, homosexual, at bisexual. Sa makatwid, ito ay tumutukoy sa personal na pagkakilala
at pagtanggap ng isang individual sa kanyang kasarian. Maaaring makatugma o hindi sa sex na mayroon siya nang siya ay ipinanganak. Ano ba ang ibig sabihin ng heterosexual? Ito ay isang orientasyong sexual na tumutukoy sa isang katayuan na makaranas ng pagkabighaning sexual, pangdamdamin, pangkatawan o pangromansa sa mga tao na taliwas o kabaliktaran ng kanyang kasarian. Mga taong nagkakaranas ng sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at ang mga babaeng gusto naman ay lalaki. Ang homosexual naman ay isang tao na may attraction sa kanyang same sex. Okay? Mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Mga lalaking mas gustong lalaki ang makakatalik at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sexual na kapareha. Maaari ba kayong magbigay ng mga artista na heterosexual? Okay, ating tatalakayin ang mga uri ng homosexual. Yung tao na gustong makatalik ay ang kapareho niya ng sexualidad. Ito yung homosexual. Okay, titingnan natin ang iba't ibang uri nito. Okay, una nating titingnan ang salitang lesbian or tomboy. Ito yung mga babaeng nakaramdam ng pisikal o romantikong atraksyon sa kapwa babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas ang salitang ito bilang tibo at tomboy. Okay? So, halimbawa nito ang pinakasikat na American comedian, TV host, actress, writer at producer na si Ellen DeGeneres. Isa siyang lesbian. Ito, nakikita nyo sa screen. Siya si Vice Ganda, isang comedian. Ano nga ba ang kanyang kasarian? Okay, nabibilang si Vice Ganda sa kasarian ng gay or bakla. Ito yung mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla ang nagdadamit at tumikilos na parang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, Becky at bayot. Bisexual. Ito yung mga tao na nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Lalaki siya na nagkakaroon siya ng atraksyong sexual sa kanyang kapwa lalaki at maaaring ding nagkakaroon siya ng atraksyong sexual sa babae. Like Mikey Bustos, isang vlogger. In 2019, vlogger Mikey Bustos dropped 2 massive pieces of news when he came out as bisexual while announcing that he was in a relationship with his talent manager, RJ Garcia. He said, "Me, I'm bisexual and identify as male. I think I figured I was bisexual sometime in college." Mayroon din tayong tinatawag na transgender na klase ng kasarian. Ito ay isang taong nakakaramdam siya na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pangangatawan ay hindi magkatugma. Halimbawa, si Jake Cyrus or mas kilala natin sa tawag na Charis Pimpenko. Siya ay isang babae. Pero, pakiramdam niya, siya ay nabubuhay sa maling katawan. Siya ay isang transgender. Kaya, nag-iba siya ng kanyang pagbibihis, iniba niya maski ang kanyang boses, na kanyang inihilintulad sa kung ano ang gusto niya bilang isang lalaki. Pero, si Jake Cyrus, or mas kilalang Charis Pimpenko, ay isang babae. At sino naman itong si Sam Smith? Isa siyang sikat na singer, songwriter. Ano ba ang kasarian ng taong ito?
Si Sam Smith ay isang queer. Okay? Ano naman ang queer bilang isang kasalian? Ito yung mga taong hindi sang-ayon na mapasailalim sa anumang uring pangkasalian. Ngunit, maaaring ang kanilang pagkakilanlan ay wala sa kategorya ng lalaki o babae, or parihong kategorya o kombinasyon ng lalaki o babae. Ano naman itong intersex? Ito ay mas kilala bilang hermaphroditism. Ito yung taong may parihong ari ng lalaki at babae. Okay? So, ang intersex ay 1 in a million na pangyayari. No? Na ang isang tao ay may dalawang ari. So, kung titingnan mo ang larawan, ito yung kondisyon na hermaphroditism. Sa biolohiya, ang hermaphroditism ay isang pangyayari o isang katangian ng isang organismo na may mga organong reproduktibo na parehong lalaki at babae. Isa itong kondisyon, kondisyon physically. Bago tayo magpapatuloy sa isa na namang gawain, mayroon pang isang katangian na hindi natin nailagay sa screen, no? Ito yung tinatawag na asexual. Ang asexual naman ay isang katangian ng isang tao o kasarian ng isang tao na wala siyang gusto. Hindi siya nagkakagusto sa, o hindi siya na-attract, wala siyang attraction sexual sa babae at wala rin siyang attraction sexual sa lalaki. Ang tawag dyan ay asexual. Okay? So, titingnan natin ang gawain ito. Tinatawag itong jumbled letters. So, makikita niyo sa screen ang iba't ibang salita na may jumbled letters. Inyo itong sasagutan sa isang buong papel at ang mga kahulugan na makikita ninyo ay yung magiging gabay ninyo para masagutan o para mabuo ang insakto o tamang word or tamang salita na naayon sa kahulugan na ibinibigay nito. Tanong. Tapos na natin natalakay ang ating aralin at nasagutan nyo na ang ating mga gawain. Paano natin may papakita ang paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan sa pagpili ng kasarian at sexualidad? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo bago natin tapusin ang ating aralin ito. At ang panghuling gawain, ito ay inyong asignatura. Okay? Gawain tinatawag na tag that shirt. Okay, lumikha kayo ng hugot lines na nagpapahayag ng pagpapahalaga at paggalang sa iba't ibang kasarian. At ito yung ipapaliwanag ang epekto dulot nito sa ating lipunang ginagalawan. Okay, bibigyan ko kayo ng oras para gawin ito at itong ipapasa sa susunod na araw. Natapos na rin natin ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan dito at meron kayong napag-alaman na hindi nyo pa nalaman noon. Okay, so hanggang sa muli nating pagkikita, paalam at maraming salamat sa inyong panonood.